So, hello mga guys, mga idol, mga ka-mountain bike. So, yung mga nakaraang videos, yung latest upload ko is nagsabi ako na i-reveal ko yung camera na gamit ko. Okay. Pero yung una reveal ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung ano yung old na camera na gamit ko na kung bakit ko siya papalitan ng bago. So, hindi na tayo magpapatumpak-tumpak pa. Tara na, let's go! So, yun mga idol. Ito yung camera na gamit ko dati. Sportscam 1080p Full HD. Which is, ito. Actually, maganda naman tong camera na to. Okay siya. Ang ano ko lang dito, downside is wala siyang image stabilization. Meron siyang sa option niya pero wala siya, hindi naman talaga ganun ka kung meron man tong image stabilization siguro napaka-late lang. And then ang ano nito yung image quality. So image quality nito is talagang hindi siya okay naman siya, makikita mo viewable pero hindi mo talaga ma-appreciate or hindi mo talaga makikita parang mag-i-stay yung ano mo, yung nanonood sa iyo, yung content mo, di ba? Pero guys, ang good side nito is kung naka-tripod to at kung naka-steady lang yung camera. Maganda siya, guys. Okay yung kuha ko. Color accuracy okay. Tsaka maganda siyang pang-vlog kasi meron siyang screen sa harap. Screen sa harap. Makikita niyo yung sarili niyo dito pag nagsi-selfie kayo. So, at saka meron din siyang screen sa likod. Which is hindi naman touch. Okay? So, ito yung gamit kong camera dati. So, ang overall na masasabi ko dito, usable siya. Usable. Hindi ko siya masasabing pangit, super pangit. Usable siya. Pero, pang vlogs lang na naka-steady. Hindi siya pang action camera na pang trail or any movement, any action na or something na gumagalaw kayo lagi. Hindi siya advisable. So, yun. Ito pala yung video. Ito, kita niyo yung video na to. Dito yung video. Tingnan niyo kung ano ba talaga yung kuha na ito, camera na to. So ang i-reveal natin ngayon guys is nakuha ko lang to sa marketplace, which is sa year model nito. Super mura talaga. Super grabe mura na talaga. As in, parang pambigay presyo na lang. Yun siya, from the condition of the camera, napaka-okay pa. Walang scratch yung camera. 2 times lang nagamit ng may-ari. Actually, yung may-ari nito lokal. Actually, lang ako, message ko sa kanya kung kano yung last price ng camera niya. Ayun, kaya sabi niya, ikaw nang bahala ng presyo kasi hindi ko naman yung ginagamit na. Tsaka luma na daw para sa kanya. So, pero para sa akin, so guys, napaka sulit ng camera to. So, eto yung camera. This is the GoPro Hero 5 Black. Napaka-sulit. Daming features. Image stabilization. Screen rotation. Pwede ko siyang kasi naka-chest mount ako pag naka-upright yung camera ganun. Okay din naman yung kuha pero mas maganda as low as possible. So kaya ginaganyan ko, binabaliktad ko yung camera pinakamababa dito para nakikita niyo yung handlebar ko. Nakikita din niyo yung view ng place na sa mountain bike trail na pinupuntahan namin. Tsaka pala guys, bago ako mag-proceed, shout out kay Sir Carl. Si Sir Carl pala yung lagi kong kasama sa mountain bike trail at lagi din siya din yung dahilan kung bakit ako nagbablog ngayon. Kung bakit ako nakakapunta ng iba't ibang trail dito sa UAE. Actually, si Sir Carl is dating siklista talaga yun. So, nag-stop lang siya kasi wala na siyang kasama. Ngayon, nakita yung post ko sa Facebook sa UAE group na mountain bikers.
Yun, kaya niyaya niya ako. So, sunod-sunod na yung pagpunta namin sa Maliha, sa Moshir Park. Sana makapunta kami ng Hata, sa Chowka, para ma-view, makita nyo rin yung mga upcoming videos na yun. So, yun. Tsaka guys, back to camera tayo. Ito, nagustuhan ko to, kahit hindi naman to gano'n ka latest na camera. Pero, para sa akin guys, sulit na. Image stabilization, okay. Okay naman yung image. Medyo may galaw konti, pero hindi siya ganun kagalaw talaga. Pero video quality guys, napakaganda. Yung image stabilization, pwede natin yung gawa ng paraan. Pwede natin bilhan ng gimbal. So yung gimbal, para yung wearable gimbal, meron ng para sa GoPro. So yun din yung accessories na ginagamit natin ng mga vloggers na gamit yung Hero 4. Nilalagyan ng gimbal para sa image stabilization. So, nakuha ko lang to guys ng 180 dirhams. So, napakababa talaga. Sobrang pamigay na lang siguro sa presyo. Kasi, kung titingin nyo sa marketplace, yung GoPro Hero 4 na good condition din ganito, mint condition, is nasa 300. So, napakasulit na talaga na ito. Tsaka, talagang hindi ko pinagsisiyang kung bakit ko binili ito. Kasi, yun, sobrang ganda ng mga content na hindi, para sa akin kasi sobrang na-amaze ako sa mga kinalabasan ng video. Tsaka, yun, hindi na-corrupted yung video ko once na nag-edit ako, hindi na-corrupted. Pero, hindi kayo mag-expect ng color accuracy dito guys kasi lahat naman siguro ng GoPro except siguro sa GoPro Hero 10. Ito, from 7 to 9, yung color accuracy is hindi talaga ganun ka-punch or hindi ka talaga ganun ka-accurate. So, lahat ng mga GoPro, ang video output niya is talagang kailangan nyo i-edit siya sa video editing. So, dadaan pa rin kayo ng video editing. So, pwede nyo i-enhance doon yung saturation. Pero, etong settings ko guys, nakaset na to sa kasi mountain biking tayo. So, dito naman sa UAE is talagang mainit. So, talagang grabe yung ilaw, light. So, yun, nakaset na to ng high light environment. So, ganun. Tsaka guys, isa din yun yung build quality talaga. Sobrang ganda. Sobrang grabe, parang kumbaga, sulit na sulit. Sulit na sulit. So, yun. Kung siguro, i-stem ko muna dito yung mag-i-stem muna ako dito ng mga capture ng videos. Siguro kung may isang gusto kong lang gawin dito is yung bibilang ko na lang siya ng gimbal. Kasi image quality talaga is napaganda pa talaga. So, watchable talaga. Gimbal lang yung image stabilization. Gusto ko pang makontrol siya. So, bibili ako ng gimbal para dito. Para mas stable yung videos natin. At mas maganda rin yung content natin, di ba? So, yun na guys. So, hindi na ako mag-i-in-depth ng review nito kung ano yung mga features dito. So yun lang yung mga tsaka makikita nyo sa videos doon na ito pala, papakita ko pala sa inyo yung video dito kung yung kuha niya. Yan dito, nasa taas lang. So tignan nyo lang guys. Tsaka nasa link din, lalagay ko din sa description yung link ng mga videos kung saan yung kuha ng GoPro at saan yung kuha ng camera na to. Para makita nyo guys, para siguro ma-compare nyo kung ano talaga pinagkaiba. So, yun na guys. So, maraming salamat sa papanonood. Kung gusto nyo po makakita ng mga content about mountain biking, at saka mountain bike repair or mountain bike hacks, so subscribe kayo for future videos. Also, maraming salamat na rin sa thumbs up at kay Sir Carl din, thank you so much po sa lahat na sumusuporta. Maraming salamat, thank you.